Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin natin ang mga mensahe ninyo from the trinkets. Ayan. So, Gemini, unang mensahe ninyo is the star. Ayan. This is about brilliance, intuition, guidance, inspiration, no? Coming from the divine. So, divinely guided kayo. In other words, divinely guided kayo. Meron kayong mga downloads na pinapadala dito ang Divine Universe sa inyo to guide you sa kung ano mang ganap sa buhay ninyo, no? And that could be gabay iyan para sa inyo dito sa mga change and transformation na maaring mangyari sa buhay ninyo, no? This is a big butterfly, talagang napakalaki niya, so most likely malaking pagbabago sa buhay ninyo ang magaganap, no, around this time. Maaring gawa ninyo yan, maaring talagang yan ang gusto ninyo mangyari, or maybe that is changes that is going to happen sa outside world ninyo and it will have a direct impact din sa buhay ninyo, no? So, we also have the horseshoe. Ayan. So, yung horseshoe na to, this represents good luck. Kaya napakaganda ng inyong sitwasyon sa ngayon dahil ang swerte ninyo, no? Ang swerte ay nasa inyong horizon sa ngayon. Kaya, you know what? Kung ano mga pagbabagong ito na gagawin siguro ninyo sa buhay ninyo, that is going to open up, no? Beautiful opportunities and possibilities, no? Para sa inyo. So, that may be opening up doors, no? Beautiful doors para sa inyo, para sa pagbabagong magaganap sa buhay ninyo sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, no? Talagang magiging maayos, maganda, maaliwalas na siguro ang sitwasyon ninyo sa ngayon. So, we also have the Smith. Ayan. Overthinking, maaring yan ang nangyayari sa iba sa inyo dito, and maybe that is related dito sa mga changes, no? Maaring alam mo yun, sobra-sobra naman ang pag-iisip ninyo, so maaring nag-overanalyze din kayo dyan, and that is not going to help your situation na mas maging maayos, maging maganda, diba? Kaya, wag na tayo mag-overthink, Gemini, no? Focus on what you are doing, focus on those changes na gusto ninyong gawin, no? Nang sa gayon, kung ano lang yung nandyan, kung ano yung positibo, kung anong maganda, doon ka na lang mag-focus. Wag na ninyong i-complicate pa ang mga bagay-bagay because that is not going to help you, no, sa inyong mga gagawing pagbabago, no? Ang iba sa inyo dito, dahil siguro sa pag-overthink, nagpo-procrastinate, no? Dahil siguro sa pag-overthink ninyo, parang napiprevent na kayo to start right away, no? Kung ano man ang mga binabalak ninyo dito. So, refrain from overthinking, no? Focus on what you really want to do. Pursue whatever you really want to do na sa tingin ninyo yun ang makakabuti para sa inyo, no? Instead of procrastinating, instead of doubting yourself or doubting your ideas, no, or your plans, take action, no? Mag-take action na kayo dahil ang swerte ay nasa inyong horizon. Kaya kung ano man ang gagawin ninyo sa ngayon, most likely pagtatagumpayan nyo yan. So don't fear anything, no? Don't think negative thoughts dito, no? Nang sa gayon maging maayos, maging maganda, magtuloy-tuloy ang swerte na parating sa inyo. Okay? So, what else? We have the musician. Ayan. So, most likely, ang iba sa inyo is musically inclined or maaring your music is playing a significant role sa buhay ninyo sa buhay ninyo in the past. And maybe, no, ngayon, mas lalo ninyong yayakapin ang musika. Mas lalo siguro ninyong pagpo-focusan ang musika, no? Maaari din naman dito na yung musika, yung pagsusulat ninyo ng kanta, pakikinig ninyo sa kanta, yung love ninyo for the music, maybe that's going to inspire you, no? Na magpursige lalo sa kung ano man ang mga pagbabagong yan, or sa kung ano man ang mga bagong endeavor na gagawin ninyo, no? Maaari din naman dito na
may mga blessing na parating sa inyo, no? May mga blessing na parating sa inyo na talaga namang magbibigay ng opportunity para sa inyo na ma-express ninyo yung love ninyo for music. Maaari din ganon ang ganap dito, Gemini. So, what else? We have the puppeteer. Ayan. So, ang iba sa inyo siguro dito, merong mga taong nakasakit ng inyong damdamin in the past. Maaaring merong mga taong nakadulot ng sama ng loob sa inyo in the past. And now, maybe they are coming towards you. They're going to reach out to you para humingi ng forgiveness ninyo. Mag-apologize sa inyo, no? Maaaring sa tagal ng panahon na hindi kayo nag-usap, sa matagal na panahon na nagkaroon kayo ng gap between each other, maaaring ngayon maglalakas ng loob sila at magpahayag ng kanilang side of the situation in the past, kung saan nagkaroon kayo ng hindi magandang usapan or nagkaroon ng diskusyon, or you were not on the same page, no, in the past. So maybe ngayon mag-apologize na sila sa inyo, Gemini. So Gemini, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Paunang mensahe ninyo sa trinkets ay peace. Ayan. So, we have the peace sign. So, finally, magkakaroon na din kayo ng kapanatagan, kapayapaan sa inyong dibdib at sa inyong isipan, Maaaring siguro kung may mga problema kayong pinagdadaanan, maaaring masusolusyonan nyo na yan, Or maaaring nasolusyonan nyo na. Maaari din naman na kung meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person, maaaring magkakabati na kayo, Maaaring may reconciliation na dito, That's good. So, we have a bicycle. Ayan. So, this is physical activity, Itong invitation sa inyo, Gemini. Oh, sorry, Libra. So, siguro Libra, meron kayong Gemini placement sa inyong chart din, Or maybe you're dealing with another air sign ni Gemini, kaya siguro pumasok, si Gemini. So, this could be physical activity, na invitation sa inyo, Libra. Dito, maybe matagal na kayong hindi nakakapag-exercise man lang, maaring hindi kayo nakakalabas man lang ng bahay. Maybe you're working from home, for so long. At siyempre, pag maghapon na tayo nasa bahay, busy sa trabaho, maybe at the end of the day, talagang pagod na kayo. So, hindi na nga kayo makakapag-exercise siguro. Kaya ngayon, iniimbitahan kayo na it's about time na para magkaroon naman kayo ng physical activity. Okay? So, this could also be, hard work, Hard work ahead. Maaring meron kayong kailangang pagsikapan dito or lagyan pa ng extra effort, kumbaga, na mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Maaring yan ay link dito sa mga pagbabago na magaganap sa buhay ninyo. Kasi si butterfly, is transformation. This is change, Kaya malaki pa siya, sobrang laki naman ng butterfly na ito. Kaya most likely, this is a huge transformation sa buhay ninyo. Kaya maaari talaga na doble or tripling effort ang kailangan ninyo dito para mangyari kung ano man ang mga pagbabagong kailangan ninyo sa buhay ninyo. Okay? So, we also have the shepherd. Ayan. So, may mga okasyon siguro dito sa pamilya ninyo na isa-celebrate, Maaaring may mga kaganapan sa pamilya, may mga tagumpay siguro, or may mga wish na natupad ang pamilya, kaya isa-celebrate ninyo yan. Maaari din na may mga ganap dito sa pamilya ninyo na talaga namang kailangan na ninyong i-celebrate yan, kailangan ninyong ipagpasalamat yan, dahil siguro sa biyayang natanggap ninyo sa ngayon, Maaari din naman dito na ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Libra, siguro meron siguro dito disconnect, between you and your family. Maaari din naman na ganun ang ganap dito for some of you, and now you're going to reach out to them, Ngayon siguro kayo yung magpapakumbaba, kayo yung lalapit, kayo
you're going to step up as the bigger person dito, at kayo yung magpapaka-humble dito, at makikipag-usap muna, mag-i-initiate ng conversation, makikipag-ayos kung merong hindi pagkakaintindihan with your family, no? So maaring ganon ang ganap dyan for some of you. So we have the witch, ayan, experimentation, rebellion. So maaring ito din, no, yung ganap sa buhay ninyo dati, kaya siguro meron kayong hindi pagkakaintindihan with other family members dahil siguro nagre-rebelde kayo, no? Ang iba sa inyo siguro may gusto ang gawin, no, or may choice kayo na pinipili ninyo pero hindi nag-agree ang pamilya ninyo. Maaring ganon, no? Maaari din na meron kayo ditong mga gustong gawin na hindi nag-a-agree ang inyong pamilya. So maaring may mga ganon ang ganap din for others of you. Ang napipick up ko dito kasi Libra, maaaring, let's say for example kayo at ang inyong mga kapamilya, no? Siguro malaki ang agwat ng edad ninyo, no? Siguro dahil sa age gap dito, no? May generation gap dito siguro, kaya hindi nagigets, no? ng iba ninyong kapamilya kung ano yung gusto ninyong gawin dito. Hindi nila naiintindihan siguro ang point ninyo, ang point of view ninyo dito. Kaya medyo hindi kayo on the same page, no? Maaring gano'n ang nangyari dito. Kaya nagkaroon kayo ng gap at hindi nagkaintindihan, no? So, we have cartographer. Ayan. So, ang iba talaga sa inyo dito, parang meron kayong gustong gawan dito na talagang maybe out of the box, no? This is something new, this is something different, maybe this is a totally different path, no? Ikukumpara sa mga ginagawa, no? Or sa field na kinabibilangan ng inyong mga kapamilya. So, maaaring ganun talaga ang ganap dito. Maaaring kayo yung naiiba, no? Let's say, for example, family of doctors kayo, no? Lahat siguro ng mga kapatid ninyo, let's say for example, lahat doktor. Tapos kayo yung naiiba. Gusto ninyong maging musician. Gusto ninyong maging artist, no? So, maaaring ganun ang ganap dito, no? Yung example lang to, ha? Example lang to, no? Parang kayo yung maiiba lang yung path na gusto ninyong tahakin, no? Maaaring ganun ang ganap. Kaya, hindi kayo maintindihan siguro ng inyong kapamilya. Hindi kayo maintindihan or hindi kayo masuportahan ng inyong mga kapamilya because that's not what they want for you. Maaring ganun dito ang sitwasyon. So ngayon, maaring nalilito din kayo, no? Siguro naapektuhan din kayo dahil syempre wala kayong support, no, na nakukuha from your family sa kung ano man ang gusto ninyong gawin dito, no? So maaring ganun ang ganap. But you know what? We have peace sign dito, no? We have peace sign. Eventually dito, Libra, no? Maiintindihan ka rin ng inyong mga kapamilya. Maaring it just takes time, no? Bago nila mag-gets siguro kung ano yung punto mo, kung bakit yan ang gusto mong path na tahakin sa buhay mo, no? At saka yung pamilya naman, 'di ba? Lagi silang nandiyan para sa atin, no? Sa una lang siguro dito hindi talaga nila maintindihan ang ano mo, ang gusto mong gawin, no? Dahil naiiba nga, unique, you're unique. Kaya siguro mahirap para sa kanila. But you know what? Ang pamilya ay higit kanino man, sila yung mas nakakaintindi sa atin, di ba? Tinatry nilang intindihin, no? It will take time lang, no? Maaring kailangan lang nila ng time and space para i-digest din nila ngayon ang sitwasyon ninyo na merong maiiba ng path na tatahakin dito. Kaya don't lose hope, no? Don't despair, no? Maiintindihan at maiintindihan ka din nila. Things will change for the better, no? Things will change for the better. Wala namang sitwasyon na ang tawag dito, nagtatagal,
no? Kaya wala namang ganito na hindi ka matitiis ng iyong pamilya. Eventually, susuportahan ka din nila, no, Libra? So, of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, but this is what's coming through. So, yun ang naririnig ninyo, no? So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin natin ang mga trinkets ninyo. Ayan, puro owl. Puro owl talaga siya, no? Dalawang owl. So, mayroon tayong maraming pagbabago, no, na magaganap sa buhay ninyo. Maaring iba't ibang parte yan ng buhay ninyo na magkakaroon ng pagbabago. So this could be like reset talaga ng buhay ninyo. Maaring this is a parang overhaul, kumbaga, ng buhay ninyo ito, no? Iba't ibang parte ang sitwasyon dito na magbabago, no? So that's really good. We also have Hamsahan. Ayan, this is about power and strength, no? So most likely talaga pagsisikapan ninyong maigi ito, pagsisikapan ninyong matupad kung ano man ang mga pagbabagong ito na gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo, no? With your willpower at saka yung inner strength ninyo, no? You're going to highlight that talaga. That will be on display sa pagkakataong ito nang sa gayon, ano, matupad ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyaring pagbabago dito sa buhay ninyo. Yung willpower ninyo, papalakasin nyo talaga. Gagawin ninyo ang lahat, no, para magbago ang dapat magbago, no? Yung parang ganon. So, what else, Aquarius? We have the Walker. Ayan. So, there is a travel dito, no? Physical travel for some of you dito na mangyayari. That is international travel siguro. Maaring some of you are going to fly abroad, no? Or maaring di naman domestic. It could also be a domestic travel, pero by air siguro yung ano ninyo, yung travel na ito, no? So medyo malayo-layo siguro ang biyahe ninyo, no? So this could be for some reason maaring you're going to migrate na, may change kasi may mga changes tayo, 'di ba? So maaring change of place of residence ito, change of trabaho, no? Maaring sa abroad kayo magtatrabaho na sa ngayon sa ibang bansa, maaring magmamigrate na kayo sa ibang bansa, doon na kayo titira, no? Maaring mga ganun ang ganap dito for some of you. Definitely relocation is very imminent dito for some of you then. Aquarius, maaari din naman ang iba sa inyo dito ang napipick up ko is you are taking a leap of faith dito, no? So maaring yung pagbabagong ito talaga, no? Totally different for you ang sitwasyon na papasukin ninyo dito. Maaring you are taking risk at this time, no? May mga bagay siguro kayo na papasukin dito, bagong sitwasyon na papasukin kayo dito na you've never done it before, no? So talagang totally uncharted territory siguro ang papasukin ninyo dito, Aquarius. Kaya naman kailangan ninyo talaga ng tibay ng dibdib, ano? Lakas ng loob dito, para nang sa gayon masimulan ninyo or mapasok ninyo ang kung ano man ang bagong mundong ito, no, na gusto ninyong subukan. So ayun, taking risk, yun ang nakikita ko dito para sa inyo, no? So good luck to that, Aquarius. So we have the Hound. Ayan, change and promises. Promises are made to be broken, diba? Yan ang may kasabihan talaga na ganyan, ano? So parang pag nag-promise talaga ang karamihan, ano, or most likely talaga hindi nangyayari as it is. And dito sa sitwasyon ninyo, Aquarius, for some of you, hindi naman ito para sa lahat. This is a general reading. So, just take as it resonates po, no? Ang iba sa inyo dito siguro, Aquarius, you made a promise to someone, no, in the past. But, maaring ngayon, iba na ang inyong sitwasyon. Hindi kasi, di ba, nag-i-evolve tayo, nag-i-evolve ang mga gusto natin, di ba? Nag-i-evolve din ang ibang tao, nag-i-evolve din
yung mga sitwasyon sa paligid natin, ang mga ganap sa buhay natin, nag-iiba as time goes by, diba? Kaya, maaring ngayon, no, you are also going to break your promise. No, maaring meron kayong pangako dito sa ibang tao na hindi ninyo tutuparin or hindi ninyo matutupad for some reason, no? But lahat naman, di ba, lahat ng bagay ay may rason. Everything has a valid reason. Kaya, huwag kayong mag-guilty, no? Huwag kayong mag-guilty, huwag kayong makaramdam iwasan ninyo na makaramdam kayo ng sama ng loob dahil hindi ninyo matutupad ang pangarap ninyo. Because, things are meant to happen talaga when it's meant to happen. Kaya maaaring itong promise ninyo, of course you never know, di ba? Na magiging iba ang sitwasyon ninyo sa ngayon, magiging iba na yung pakiramdam ninyo. Hindi naman ninyo alam na magiging iba ang circumstances ninyo from before at sa ngayon, di ba? Kaya huwag kayong makaramdam ng guilt. No, huwag kayong maging guilty na hindi ninyo matutupad ang inyong pangako dito for someone. Because for sure, you know, maiintindihan ka rin ng kung sino man ang taong pinangakuan mo ng something. No? So, what else? We have the champion. Ayan, achievement, no? And downfall. Ang iba sa inyo dito, maybe there is an achievement na makakamit. May accomplishment din kayo dito. May pangarap kayo siguro na matutupad na. Or maaaring may mga pinagtrabahuan talaga kayo dito. Pinagsikapan na finally, no? Ma-achieve nyo na. Kaya you are also entitled to celebrate that, Aquarius, no? Entitled kayo to celebrate kung ano man ang iyong tagumpay sa ngayon, ano? Ano lang din, ang reminder lang din sa inyo dito, don't get that success get into your head, kumbaga, no? Yung parang maging humble pa rin kayo. Kahit nagtagumpay kayo, kahit victorious kayo sa ngayon, maging humble pa rin kayo, no? Remain grounded, kumbaga, so that maging magtuloy-tuloy ang inyong tagumpay, mas marami pang victory ang makakamit ninyo sa buhay ninyo. Okay? So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.